O mga kababayan, alam nyo ba na etong nangyayaring investigasyon ngayon sa Kongreso mga kababayan na tinatawag nilang TRICOM is part 2 mga kababayan sa Quadcom. Isa lang ang purpose nila niyan mga kababayan Ang target nila na naman ay mga Duterte. Dahil katulad mga kababayan sa nangyari sa Quadcom. Nawala silang, may nalaman ba kayo na mayroon silang nagawang batas mga kababayan in aid of legislation tungkol dyan sa EJK? Wala. Walang naipasang batas mga kababayan. Dahil hindi yan ang kanilang purpose talaga. Ang purpose talaga nila ay para magkaroon ng case build-up mga kababayan laban kay dating Pangulong Duterte. Ang resulta mga kababayan, kulong si dating Pangulong Digong. Dahil ginamit iyon mga kababayan yung resulta ng Quadcom doon sa ICC bilang ebidensya para mga kababayan, mapagtibay ang kaso ni Tatay Digong sa ICC. Nagharap sila ng mga bogus na mga witness mga kababayan, kasinungalingan. Ginamit na naman ng ICC mga kababayan na kasabwat ng mga bangagan. At etong investigasyon sa flood control mga kababayan ngayon ay patungo na rin dyan mga kababayan, pero hindi na si Tatay Digong ang kanilang punteriya sa tingin natin, kundi si VP Inday Sara. Tingnan nyo, di ba, ang direksyon nila mga kababayan, papunta na sa mga Duterte. Isasabit nila si Pulong mga kababayan, mga kakampi ng mga Duterte, at kung sino-sino pa. Dahil paparating na mga kababayan ang kanilang Plan C. Ang Plan C nila ay si Boying Rimulya na inabsuelto na ng ombudsman mga kababayan. Tinlear na ang kaso niya doon sa ombudsman. Ibig sabihin, isang step na lang mga kababayan, magiging ombudsman na siya. At kakabay ng pagpapalit ng liderato, di ba, sa Senado, natanggal si Chis Escudero, and then mga kababayan, natanggal din si Cayetano. Pinalitan ni Kiko Matsing Pangilinan mga kababayan. Ibig sabihin yan, ang pwesto ni Cayetano mga kababayan doon sa JBC, Judicial and Bar Council, na siyang mamimili mga kababayan ng shortlist ng mga kandidato para sa ombudsman. Hindi na si Cayetano, kundi si Matsing na mga kababayan na tuta na ngayon ng Marcos. Siguradong si Boying ang ituturo niyan. Masasali sa shortlist talaga si Boying mga kababayan dahil cleared na siya sa ombudsman, and then mamimili na si Bangag kung sino-sino doon. Luto na nila yan mga kababayan, and then once na magiging ombudsman na itong si Boying, sa tingin natin magkakatotoo na yung sinasabi ni Amy na ipapakulong na si VP Sara Duterte, mga Duterte, pamilya ng mga Duterte, at lahat ng kanilang kakampi. Ganyan ang purpose nitong TRICOM ngayon mga kababayan, nag-iimbestiga sa flood control. Ganyan kahudas ang TRICOM na ito. Pakinggan nyo mga kabalustugan nila mga kababayan. Pakinggan nyo. Eto na nga mga diskaya, di ba ang kaya nga nagkakaroon ng legislative inquiry. Yes. Both houses, Senado at saka Para House. pakantahin mga kababayan ang mga mga contractors kung sino ang binibigyan nila. Ay, may legislative inquiry para kumuha ng impormasyon. Yes. Nung kumanta, pinatahimik. Pero bakit ganon? Kapag nagbibigay yung isang tao ng impormasyon, sila pang minamasama. Hindi maganda, alam nyo. Nabubuking ang friendship Ito si Soto mga kababayan, di ba? Sunod-sunuran na katamba. Marami nga nagsabi mga kababayan, hindi na daw Tito ang pangalan, kundi Tuta. Tuta Soto. Friendship pala sila right from the start mga kababayan. Ever since, friendship pala sila ni Tambalas. Lalo na dyan sa house, ha? Alam nyo, mga kasama ko sa house, no? mga kapwa natin Pilipino Kaibigan sa mo house. Hindi na ba kayo nadala yung ginawa nyo ng Quadcom at TRICOM na halos isumpa kayo ng sambayan ng Pilipino? Sinuka ng taong bayan. Style nyo, bulok. Gigit-git nyo. Tingnan nyo si Dan Fernandez mga kababayan. Ulats. Natalo. Siya ang head ng Quadcom. Iniibig nyo, kinokontempt nyo yung mga witnesses. Yung mga Si Abante talo mga kababayan. Pero pinanalo ng COMELEC. Appointed son of the COMELEC. kaya, hindi sa kinakampihan ko sinasabi ko sa inyo, kung may mali na ginawa, may demanda nyo. Ganyan talaga ang buhay ha? Pero, nagbigay na nga ng impormasyon. Palibhasa, yung impormasyon na binigay nila ay hindi nyo gusto. Parang kino-cross-examine nyo, hindi nyo po papel yan. Katulad yan si Luistro, yung sinasabi namin na kapag hindi ka matalino, akala mo matalino. Pero Bugok din si Luistro mga kababayan
Akalain nyo gustong ipa-warrantless arrest ang mga mga kababayan, vloggers? Wow! Wow! Bakit hindi nung pagtuunan ng pansin, Luis Tol, yung kawatan, mga buhaya dyan sa hanay nyo na pinanakawan ng taong bayan? Yan ang dahilan mga kababayan kung bakit lugmok ang Pilipinas dahil sa pagnanakaw ng mga buhaya dyan sa kaban ng bayan dahil sila ang in charge. Matalino ka, alam mong hindi siya matalino. Aha. Sasabihin ba naman, yung iyong affidavit null and void? Wow, null void. Mali, kasi ang daming mga loopholes. Hindi po para sa inyo ang pagpapasya kung ano ang mali o tama. Tignan nyo kung ano nakalagay doon. May binabanggit Binanggit si speaker. Kaya mali mga kababayan para kay Luis Tol dahil dawit si speaker. Porkit binanggit si speaker, sinungaling na. Oh. Porkit binanggit si Saldico, sinungaling na. Porkit binanggit yung mga kasamahan nyo. Sino pa ba ang hindi nakakaalam mga kababayan na ang punot dulo ng kababuyan dyan sa Kongreso is speaker? Tapos, hindi na tayo nagtataka kung talagang involved mga kababayan si speaker dyan sa affidavit ni Diskaya. Tapos ganyan mga kababayan, sasabihin na, wala, sinungaling yan. Malinis si speaker, malinis. Sa bababang kapulungan, sinungaling na. Mali. Porkit ayaw. Ayaw isang kot si Pangulong Duterte, mali na. Hello. Grabe, sabi ko, nakasentro ang tanungan mga kababayan ni na Saba, ni na Ngipin Jokno, Luistro, sa 2016 to 2022 mga kababayan, mga animal. Kuha ng pagka-phrase Pero attorney, medyo fabrication. medyo process naman yan. Pwede naman ipasinungalingan nila kung ano may binanggit. Oo, pero di ba fact-finding kayo? Opo, Eto, dapat ganon. nagbigay ng impormasyon. Yun nga. Under oath affidavit. Nakalimutan yata, abogado pa naman si Luistro, Nakalimutan. Abogado. Nakalimutan yata niya yung principle that an affidavit Opo. is entitled. Isa din yan yan sa Luis Tro mga kababayan, isa din yan sa dapat imbestigahan Dahil malamang sa malamang, isa yan sa mga beneficiary mga kababayan dyan sa nagpifiesta sa mga perang nakuha ni Tamba. Nakita natin yan mga kababayan, namigay-migay ng pera sa kasagsagan ng mga kababayan, kampanya ba yon? Basta nag-file na sila after ng filing of mga kababayan candidacy. Pray over pang animal visit. Akala niya sa kanya ang pera. To full faith and credit upon its face. Yes. Kasi sworn yan, sinumpaan yan. Opo. Hindi para sa komite ng House na sabihin may perjury. Tama po. Tama ka. Tama May po. due process. Kung mali yan, di demanda nyo sina Diskaya. Correct. At ang ini-implicate pa nila mga kababayan ang kasabwat daw na nag-edit doon sa parang kinlin up daw mga kababayan ng affidavit ni Diskaya. Parang lumalabas na si Marcoleta, Sino bang head ng Blue Ribbon, di ba si Marcoleta mga kababayan? Parang daw, sinelect daw mga kababayan ng Blue Ribbon. O kung pagbintangan mo ang Blue Ribbon, si Marcoleta ang matatamaan yan. Anong mapapala ni Marcoleta sa pag-i-edit dyan, Eto dapat kastiguhin ni Marcoleta mga kababayan itong nambibintang sa kanya niyan. O kung may legal personality ka. Opo. Pero para sabihin mo doon, nagbibigay na nga ng impormasyon yung tao. Kasi kine-question niya, di ba? Natatawa nga ako rin sa mga taong ito Tapos ang problema pa mga kababayan, ayaw nila maniwala kay Diskaya dahil andun si Tambalos-los at si Zaldico. Pero kay mga kababayan, Hernandez, parang talagang universal truth. Wala talagang mga kababayan, pagkilatis, walang intimidation. Parang lang din parang alam niyo na, loto ng mga kababayan. Sabi niya, Hinaharang din Lotong nila. buhaya. Bakit walang ledger nung panahon ni Duterte? Hindi ko kami nagbibigay Opo. Kasi ibig nyo sabihin, hindi kayo kapani-paniwala. Huwag mong i-contest yung resource person mo, inimbita mo yun Hindi para i-cross-examine, hindi korte ito. Noong panahon ni Tatay Digong mga kababayan, walang isyong ganito, mga ghost project. Kung mayroon man, siguro, mayroon pa ilang nakalusot mga kababayan, pero hindi garapalang katulad nito mga kababayan. At i-base nyo na lang mga kababayan sa budget Ikumpara nyo ang budget, dito lang tayo sa flood control, ni BBM at saka ni PRRD. Tingnan nyo, doble, triple ang naging increase mga kababayan nung umupo si BBM. Doble at triple ang budget sa flood control. Bumabaha pa rin ng grabe.
kundi para kumuha ng impormasyon. Opo. Whether tama o mali yun, ay kayo ang mag-determine. Yun. Di ba? Gagamitin nyo lang yung impormasyon na yan in the formulation of new legislation or remedial legislation para magkaroon ng susog yung mga dating batas para kung may loophole. Para mabago. Oo, or may bagong batas. Yes. Eto mga kababayan, no? Ang purpose nila niyan ha, is kumuha naman, kagaya ng mga kababayan, yung Quadcom, wala naman talaga silang nagawa na batas. Ang purpose nila nun is para hulihin si PRRD. Ginamit yun ng ICC na mga kababayan na ebidensya yung Quadcom. Eto ngayon mga kababayan, para ipakulong si Sara Duterte. Ang purpose ng TRICOM na ngayon, no? Ay mag-case build up mga kababayan para kinapulong Sara Duterte at mga kakampi nila. Dahil si Boying mga kababayan biglang na-absuelto sa ombudsman na cleared na mga kababayan. Ibig sabihin, malamang sa malamang magiging ombudsman na yan. Pipiliin niya ni Bangag dahil yan ang kanilang plano right from the start. Ginawa na nila yan sa Quadcom mga kababayan eh. Eto, nakulong na sa Tatay Digong mga kababayan. Next nilang target, VP Sara Duterte. Sinabi na rin niya ni Amy. Kayo mag-judge, wala po. At saka, alam mo akala mo talaga itong si Luistro magaling eh. But she violates yung Barkada principal. yan ni Dilima. Magkasing tangkad lang din mga kababayan. Yung fundamental principle Mag-classmate sa katawan. of questioning kung siya man tingin niya sa sarili niya magaling siya mag-cross-examine, mali yung ginagawa niya. There is a fundamental principle of Yes or no? Ayun mga kababayan, nagalit si Tatay Digong. Wag mo akong yes or no. cross-examination. Do not Dati, ask no? a question, the answer of to which you do not know. Ayun. Huwag ka magtatanong na hindi mo alam kung anong isasagot na ng witness. Tama. Para hindi ka maboljak. Every lawyer na marunong mag-trial ay alam yan. Para hindi ka nabobolyak, sinabi niya, bakit wala nung panahon ni Duterte? Ba't walang ledger? Hindi ko may nagbibigay. Opo. Hindi niya alam. Sigurado kayo. Butata mga kababayan. Ito, nito, si Bambolyas. Babolya. Si Boy Bambolyas. Oo, tanong pa ng tanong. Akala na rin si Mura. Hindi naniniwala. Ay, di huwag kang maniwala. Pero inimbitan niyo yung tao. Mga Ayun. abogado ito Wala napapakamot kayong magagawa. ng quit eh. Ay, ganun. Oo. Pero attorney, sana. Sapagkat nakalagay na nga sa mismong konstitusyon, Tama. huwag yung babastusin ng resource person, inimbitan nyo yan. Hindi po nasasakdal yan. Hindi akusado yan. Hindi respondent yan sa criminal case. Resource person. Tama. They are entitled to be treated with respect and dignity. Sinabi na yan. Doon sa pinaka bagong kaso tungkol sa powers ng legislative inquiry, yung Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Opo. Na napanalo nung abogado Bago versus Ong. Lincoln Ong sa Supreme Court. Sinabi, null and void yung arrest warrant nung mga family executives. Nanalo Null and yun. Ang balita ko, kaya daw nanalo yun bukod sa magaling yung argumento. Sana mayroong mag-revise dyan sa ruling ng Congress at saka Senate mga kababayan dyan sa kanilang contempt na power. Dahil naaabuso mga kababayan Nagagamit na tool mga kababayan na parang pang-torture, pang-blackmail. Tapos, kung mag-contempt sila mga kababayan, dapat doon lang sa talagang mayroon silang holding room mga kababayan. Hindi yung ilalagay mo sa city jail kasama ang mga convicted. Nangyari na yan kay Grijaldo, kay Fildon mga kababayan. Sinali doon mga kababayan sa mga preso talaga. Dapat yan ang dapat baguhin dahil maraming mga abusado, mga ungas mga kababayan na mga mambabatas sa mambubutas. Malakas daw yung sex appeal ng abogado. Yun na. Lincoln Ong. Chismis lang naman yun. Hindi ko malaman kung sino nga yun Pero ang balita ko, napakalakas daw ng sex appeal. Kaya Parang nanalo ikaw. sa Korte Suprema. Pero bukod sa biro, bakit ginaganyan niya yung witness just because? Hindi nyo gusto? Yung sagot niya. Hindi po yun ang essence ng power to cite in contempt. Ayun. Buti na lang, nadala na siguro sila sa negative public perception ni Boy Contempt. Sino yun? Yung wala na nga Paduano. si Karaps. O si Karap. Malapit na yung kainin ng lupa mga kababayan. Tapos Parang po, malapit yung pangalan, yung
Si Kuraps. Oo. Karaps. Ikaw, kung saan mapunta yan. Sounds like Opo, Kuraps. Oo. Nadala na contempt kayo ng contempt. Medyo humina yata kayo. Mabuti Ayan. naman. Ngayon ay sumusunod kayo sa batas. Tama lang kasi Opo. mga abogado naman po kayo. Sundin niyo naman yung batas. In fairness, mga kababayan, isa pa lang anak contempt no, si Bryce Hernandez. Pero dapat nakasuhan na nga yun, mga kababayan. Hindi, sir, tingin ko excited lang Hindi, sila. natatawa ko sa pagbumuka nitong si Luistro eh. Akala mo, akala niya nakakaisa na siya. Hindi niya alam eh. Mali yung ginagawa niya. Butata siya, mga kababayan, butata. Di ba? Hindi pwede po yung style na yon. Style. Sapagkat yan ay resource persons. Kaya namimiss ka ng mga tao dahil dyan sa pagko-correct mo dun sa maling nangyayari. Ngayon, ang ginagawa naman nila, eto pa, isang King Koy. O, di ba? King Koy. Ano po yun? Bakit, ito, natatawa ako bakit ayaw nilang ipursu yung lead ng sinasabi ni Diskaya, ni Curly, ni Sarah. Dahil ba tutumbok ang kanilang leader, mga kababayan? O pinagtatakpan? Bakit nga ba? Yung sinasabing napipilitan lang sila, biktima sila. Yung mga binabigit ng mga congressmen, bakit ayaw nyong pagpaliwanagin? Correct. Mga miyembro nyo yan eh. O sinasabi nila, dinideny nga, syempre, di-deny. Ang bihira naman kayo, para naman tayong pinanganak kahapon eh. Ala ka naman aminin. Okay, Mhm. tama. Kayo talaga, oo. Hindi pwede yan. Ipurso nyo. Pursue. Binibigyan na kayo ng impormasyon. Ang pinipitpit nyo yung nagbibigay ng impormasyon. Inimbitan nyo yun. Opo. Imbitasyon yun, resource person. Tapos etong, lalong-lalo na sa Senado din, mga kababayan, meron din dalawang bugok dyan, mga kababayan, no? Si Lacson at si Soto. Si Lacson, mga kababayan, nagsabi na, merong tongpats ang mga proponents, which is the mga mambabatas daw, mga kababayan, na 25%. Umamin, mga kababayan, ang isang kontraktor, Diskaya, na totoo, hinihingan kami, pero ginagamit ang pangalan ni Speaker. Yan ang laging bukang bibig, mga kababayan, ng mga imisaryo para ito kay Speaker at saka kay Zaldico. Anong sabi ng mga ugok, mga kababayan? Liar! 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 Kinumpirma na nga ang inyong mga akusasyon. Tapos ngayon, bigla kayong sasabihin nyo hindi totoo. Binigyan kayo ng impormasyon. Sasabihin nyo, ay, mali yung impormasyon mo. Ba't inimbita mo? Kayo naman, ayan na naman kayo. Kaya sirang-sira talaga ang image ng mababang kapulungan, lalo na pag yung mga usual suspects. Oo nga. O, Ba't nawala sila na na. naman, sir? Bakit hindi papalitan, no? Tapos ang nandun, mga kababayan, the same basurang people, Adyong, yung sina J.J. Suarez, Abante Liling, Luistro. Wala na ba iba? nako. Nawala na si Karaps. May pumalit naman. Si Terry Ridon. Nawala na rin si Barbers, pero ginawang speaker ng speaker. The Bluetooth speaker is the speaker of the speaker. Si Bambolias, di ba? Bumblebee! Hindi, pareho kami niyan eh. Parang may Bubble. Bambolias sa mukha. Uy, grabe naman. Wala naman. Na mag-aapis ni Bilog na bilog, pareho kami niyan. Kaibigan ko yan eh. Okay. Oo. Kayo naman, oo. Bambolias. Napilit at dinidikit sa mga Duterte. Talaga. Yung kabuktutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero Terry, I know where you're coming from kasi tinanggal yan eh. Nung panahon ni Duterte. Official yan eh. Sipa Nung panahon yan, ni mga kababayan, Duterte. dahil Pero kung may gamit ka, nasobrahan. Huwag mo namang gamitin. Yan si Terry Ridon, mga kababayan, alias Mura. Mura ba o mahal? O, iwan natin. Ayon sa mga netizen, yan kasi, tinanggal yan ni dating Pangulong Digong dahil, grabe, 7 beses, mga kababayan, in the span of few years lang, 1 year lang siguro. In the span of just that time, 7 beses na ng ibang bansa, mga kababayan. Tapos, ang kanyang nire-represent na ahensya noon, para sa mga mahihirap, mga kababayan. Tapos, travel lang travel, kagaya ni Bangag ngayon. Junket. Tawag dyan, mga kababayan, na travel. Sinipa. And by the way, bago pala na italaga yung gabinete ni PRRD noon. Kaya yan si Terry Ridon. Kabataan Party List, mga kababayan, kung saan the same organisasyon na sinasabing legal fronts. Kauri ni na Raulul Manuel, mga kababayan. Yes. Yung platform mo has Committee on Accounts Chair. Pambihira naman eh. Huwag naman ganon. Tama. Let us not do that to the House
yung expression Ngayon, natin bida-bida. natitirang kredibilidad Opo. ng House of Representatives. Nakakatakot na ngayon, attorney. Pati mga bata ngayon Mga makakaliwa, no? Makakaliwa yan si Ridon, mga kababayan. Kabataan party list din eh. Oh, ngayon, bida, mga kababayan, ang mga dating mga nasa kalye lang. Rallyista. akla dun sa nangyayaring hearing. Paano naman talaga? Ang ganda-ganda na ng takbo sa Senado. Halatang halata naman nung binanggit na si Si Speaker, Senator Marcoleta. nung binanggit na si Saldico, ayun, Pinutol na. pinutol na, reorganization. Oh, yeah. Tinanggal lang nga si ano President, tinanggal yung sa Blue Ribbon. Oh, tapos ang sabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan, ano lang, collateral damage lang si Kilay dahil ang talagang purpose sila tanggalin si Marcoleta dahil hindi na makontrol, mga kababayan hindi nila nauutusan, hindi nila namamandohan, mga kababayan, kung paano i-railroad ang investigasyon. Sabi ni Marcoleta, no. Kaya pinilit, mga kababayan, na tanggalin si Chis Escudero para palitan si Marcoleta. Ngayon, ang dinidikdik na naman, mga kontratista, di ba sinasabi ko, August 18 pa po namin sinabi yan. Noong nag-press con po kami, Opo. na may kasabihang it takes two to tango. In this case, it takes more than two to tango. Bukod sa kontraktor, andyan yung congressman, Yeah. andyan yung DPWH. At pinaliwanag naman ni Diskaya yan. Yes po. Oh, bakit noon ay wala kayong ledger? Noon po, walang congressman na nakikialam, DPWH lang. At pag ginadjaryo namin, pinadjaryo namin, natatakot kay Digong. Ngayon, wala nang natatakot. Wala na. Grabe na. Dahil Wala na ang sabi nila, mga kababayan yung presidente nga, ang number one issue dyan, kurakutan. Diba? Oh. Yung sinabi natin noong isang araw, yung NEP, hindi si Willie NEP, ha? National Ayun, Expenditure O, yung Program. National Expenditure Program, dapat yan purely executive because there is a separation of powers. Pag yan ay tinransmit ng DBM, na Department of Budget and Management, sa House, doon lang magkakaroon dapat ng input ang mga members Input. ng House of Representatives Opo. in the discharge of their functions as the guardians of public funds. Guardians In of fact, public funds. minsan nga yung NEP, ito yung gusto. Halimbawa, 100% ang gusto nung Yung NEP, mga kababayan, yung parang suggestion ng presidente na, ito ang gusto ko, subject for approval sa Congress. Dapat, approve lang, mga kababayan, yes or no. Ang nangyayari, ibahin natin ito, mag-insert tayo ng ganito, parang, pagbalik kay bangag, mga kababayan, hindi na ito ang aking sinuggest, hindi ko na nakikilala, pinirmahan naman, mga kababayan, ang agba. Pangulo. Sino ang ginagawa, dito? 70% na lang yan. Magtipid tayo. Ayun. Eto hindi Ngayon, at sinabi na ng mga sources na dating kongresista o nandun pa sa kongreso, yung mga kasamahan nila, ginagawa pa lang yung NEP, nakikialam na. Uy, ito, dagdag mo to ha, dagdag mo to. Yun Insertion. namang executive branch, yung DBM, Tapos ang gagawin nila, mga kababayan, para example 1 million ang example lang ha, 1 million ang NEP suggestion ng presidente. Para hindi mga kababayan halata na dagdagan nila ng example, gusto nila magdagdag ng kanilang proyekto. Hindi pwedeng tumaas, mga kababayan na magiging 1.5 million ang 1 million. Ang ginagawa nila, mga kababayan, nire-realign. Example na lang na nire-realign nila ha. Mindanao Railway System. Dapat sana, mga kababayan, by 2027 ata yun, mayroon ng mga kababayan, tren ang Mindanao. Tinanggal. Saan nila nire-realign? Ayuda. Example na lang ha, ganyan. Para hindi lalampas doon sa mga kababayan, original budget. Pero ganun pa rin Parang may sabing, mga kababayan, na tumaas nga daw. Labag din yan sa batas, mga kababayan. para lamang pagdating sa House ay mabilis Buisit talaga yung ma-approve. House, no? Kasi pag hindi mo Buisit. pinagbigyan yung mga kongresista, pahihirapan ka niyan. Sige, lagay na natin. Basta pagdating sa committee mo, approved act yung budget na yan, napipilitan din. Puro blackmail Blackmail diba? talaga. Grabe pala. What is... Ngayong may mga nasasangkot na mga members ng legislature, both sa Senado Uy, may at sa update daw, no? May update daw, mga kababayan, doon sa kaso ni ni Romualdez, mga kababayan, sa bribery issue sa Okada, doon sa Amerika. Basahin natin mamaya. Bakit parang ginugulo na?
bumabalik na naman sa contractors. Ayun na. Pati yung mga DPWH, ayun, yung Paikot-ikot na lang, district no? engineer lang. Kawawa naman. Lahat di ba sinabi na Hindi kawawa, pero buti nga, pero kulang. Ang daming pumirma doon, mga from kababayan. district engineer, pataas, pababa, di ba? Lahat may cut. Madali lang naman yan, mga kababayan. Lahat ng pumirma doon, mga kababayan, talagang sabit, lalong-lalo na sa Ghost Project. Dahil unang-una, bakit ka pipirma ng Ghost Project? Huwag mong sabihin hindi mo alam. Dahil trabaho mo yan. Kung hindi mo alam na Ghost Project pala yan, tapos pinirmahan mo, hindi ka karapat-dapat dyan. Hindi mo ginampanan ang iyong trabaho na bagbantay. Ayun, ito, nakakatawa ha. Iyang, ito na naman, nag-invento na naman ng batas. Itong si Primo Boying Remulla. Ay, oo. Si Boying Ying, the soon-to-be ombudsman. Sabi niya, pwede daw maging state Yan ang witness magpapakulong kay ang mga Sara. Biskaya kung ibabalik nila yung ninakaw daw nila. Bakit may presumption na ninakaw? Oh, may presumption na, mga Alam nyo, kababayan. Judgmental na. Hindi. Ganito, hindi lang sa judgmental. Opo. Wala po sa batas eh. Oh. Unang-una, Hindi nila protektahan, mga kababayan. Pero how about Hernandez? Parang voluntaryo sila, mga kababayan, na pinoprotektahan niyo si Hernandez, mga kababayan. yun pong presumption Yun ang may ninakaw. 400 million ang pinatalo sa mga, mga kababayan, casino. na kapag ang iyong sweldo, ay ang iyong yaman ay sobra sa iyong sweldo and therefore ill-gotten, not only pertains to public officials. Hindi po kasama diyan ang private. Ngayon, eto po yan, Mr. Justice Secretary. Ang hirap kasi talaga na ang Justice Secretary mo hindi nakakita Politician. ng loob ng courtroom. Mr. Justice Secretary, Di ba? Oh, hindi pala yan nakakita ng courtroom, mga kababayan. Di ba sa ombudsman, ang isa sa mga requirement, dapat 10 years ka naging judge? Naging judge ba yung animal na yan? wala Judge, jury, and executioner? pong batas na nagsasabing bago ka mag-state witness, ay kailangan magbalik ka muna ng pera, i-audit muna yung yaman mo. Wala po. Correct. Ito po ha. Wala. Gumagawa-gawa ng Primo sariling Boying. Nasa Primo. Rules of Court po, nasa Rule 119, ito lamang po ang requirements para maging state witness. Number 1, absolute necessity. Ibig sabihin, hindi mo mako-convict yung isang akusado kung wala yung testimonya ng taong gagawing state witness. Ayun. In this case, nag-a-apply. Opo. Kasi kung hindi magsasalita sina Diskaya, hindi mo mako-convict yung mga sa DPWH at saka mga congressmen na nanghihingi. Di ba? Number 2, not the most guilty. Ito nga, pinalitan na to eh. Dati, ang provision ay least guilty. Pinaka hindi guilty. Opo. Kasi guilty rin eh. Opo. Ngayon, ginawa ng not the most guilty, hindi sila ang pinaka-guilty. Pinaka-guilty. Pasok din dahil ang pinaka-guilty dyan, yung mga congressmen at saka yung mga public officials na nanghihingi. Kung binigyan man sila, di ba, in-explain na nila, napilitan po kami, otherwise, walang projects. No project. Okay. Substantial corroboration, may iba pang ebidensya Opo. na nagpapatunay doon sa kanilang sinasabi. Di ba, may sinasabi na nga mga insertion. Meron po tayong pwedeng i-produce Opo. na mga ebidensya, naghihintay na lang, mga testigo na nagsasabing talagang binibigyan ang mga kongresista. Opo. At number 4, wala nang ibang testigo kundi sila na ganon ang nature ng testimonya. Ayun. At Mr. Justice Secretary, wala po. Sinuyod ko na, baka nga kako tama kayo eh. Baka nakachamba kayo. Hindi pala. Nakachamba. Baka tama kayo. Sinuyod ko yung Rule 119. Opo. Wala pong nakalagay. At Mr. Justice Secretary, baka hindi nyo po alam ha. Baka lang naman hindi nyo alam. Baka naman alam nyo. Ayaw nyo lang i-discuss. Meron po tayong isa pang batas. Yung Presidential Decree 749. Ito ay iginawad noong panahon ni Pangulong Marcos under the rule-making powers of the President. Na naglalayon na bigyan ng immunity yung mga tinatawag na whistleblowers. Matagal na ito. Ito, tingnan natin yung pizza. Whistleblowers. 1975 pa. Kasi noon Panahon po, pa ni Senior. under the
na 1973 Constitution, Opo. meron pong tinatawag na Amendment Number 6. Number 6. Ano po yung Amendment Number 6? Yan po kasi noon, ang form of government natin ay modified parliamentary system. Tayo ay mayroong, siyempre, ng parliament. Yes. Ang mga gabinete ay galing sa members of parliament. So therefore, dapat ikaw ay elected member muna ng parliament bago ka maging miyembro ng gabinete. Hindi katulad ngayon, puro appointed, di ba? May mga elected, pero kailangan umalis sila sa kanilang mga pwesto, katulad ni John Vic Remulla o kaya ni Boying Remulla, di ba? Gobernador, Boying. congressman, umalis sila. Opo. May presidente rin. Ngunit ang head of government, ang may kapangyarihan na mag-appoint ay ang prime minister. Oo, so may president and prime minister. Baliktad pala. May prime minister at may president. Ang head of government ay ang presidente. Ang tunay na may power ay ang presidente under the 73 Constitution. May prime minister. There was a time that Marcos Sr. was both the president and the prime minister. Noong 80s na, ginawang prime minister si Cesar Virata. Pero ang prime minister noon ay figurehead lamang. Ang kapangyarihan ay sa presidente. Nagpasa po ang legislature ng amendment to the Constitution, yung tinatawag na Amendment Number 6, giving the President lawmaking powers. Ibig sabihin, binigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na gumawa ng batas by presidential decree. Ayun. Yan. So, dalawa po ang gumagawa ng batas noong panahon na yon. Noong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Opo. Ang Batasang Pambansa at ang Pangulo. Pangulo. So, may mga batas po. Katulad ng ating extradition law, yung 1069, PD 1069, yun po ay presidential decree. Ayun. Ang katuwiran nila, mas mabilis kung pwedeng gumawa ng batas ang presidente. Ayun. At siyempre, sinong question kung gusto ni Marcos Sr. na magkaroon ng amendments, Marcos! papalag ba? No one. Yung bata, wala dictatorial noon eh. I mean, I do not mean that in any pejorative sense, but as a fact, medyo dictatorial po Ang dating. ang Pangulo noon na si Pangulong Marcos Sr. Diktador Anyway, talaga. ipagpapatuloy po na nakakasuklam na daw ang ginagawa sa investigasyon. Nakakasuklam na Okay talaga. nga daw si Senator Marcoleta, ayaw nila ng okay. Gusto nila magulo, gusto nila yung mga may parinig na One ball. Lang. Yung mga tiratang Oh, yan diba? very unsenatorial. Pagka Duterte daw ang binanggit, tama agad, sabi ng mga kongresista. Pero pagka kakampi nila mali, syempre, selective eh. Daday Nabong. Hi. Guwapa, lagi ko. Yan. Wala talagang mga Eto kababayan, rin, no? nandito si Makoy. Basta Duterte na ang pag-uusapan, basta mayroon silang mga issues sa Duterte. O tama talaga yan. Walang cross-examination mga kababayan. Pero pagdating na, tabalustos na, sinungaling. Bakit idadamay ang Davao? Yun nga. Pag may nagsasabi bang may anomaly, flood control, Wala. hindi masama yan. Ang ganda nga eh. Mamalyang masara. Napupunta sa Davao Ano City mga kababayan. Investigasyon sa Davao City. Manolito outbreak Sabi pa ni Abante, bakit bumabaha pa Davao? from Victoria na baka hindi alam ni Justice Secretary, yung PD Si Boying. 749. Ito po, Malamang hindi yan ay alam talaga, mga kababayan. naglalayong bigyan ng immunity. Opo. Yaong mga tao na voluntaryo na nagbibigay ng information tungkol sa panunuhol, yan, sa tax evasion at sa smuggling. Smuggling. Yan. At saka ibang mga bagay na may kinalaman sa katiwalian or graft and corruption. Ayun. Binibigyan po ng immunity, entitled sila sa immunity. Basta ang mga sumusunod na kondisyon ay naroroon. Number 1, dapat consummated. Ibig sabihin, tapos na, nagawa na. Parang yung nangyari kay Diskaya. Ayun. Diba, tapos na. Nagawit. Nagbigay na ng suhol. So, consummated. Consummated. Oo. Kaya consumido na. Konsumido. Nangyayari sa ating mga Consumido. tao. Oo, Nangyayari. Consumido. Okay, number 2. Aha. Necessary yung impormasyon para makonvict
yung tumanggap ng suhol. Okay. Yung number 3, yung yung impormasyon na yon ay wala pa po sa Estado. Hindi pa nasa possession ng prosecution arm ng Estado, either NBI o police or DOJ, yan. Number 4, yung katulad ng sinabi natin kanina under the rules of court, corroborated, ibig sabihin, Corroborated. may iba pa nagsasabi, nagpapatibay, Ayun. matibay na patotoo. At number 5, yung nagbibigay ng impormasyon ay wala pang conviction Opo. of a crime involving moral turpitude. Ang Yun na, tanong ko yun na. kay Boying Remulla, nasaan po rito sa batas na ito? Nasaan? Wala, gumagawa-gawa ng bagong rules si Boying, mga kababayan. Hey. Ang sinasabi mo, Isauli mo muna. Oh. Why don't you, Boying, manawagan na isauli yung mga, ill-gotten wealth ng mga Marcos. dapat ibalik muna. Wala po. Wale. Saan mo ba kinuha yan? Pambihira naman. Minagugulo mo eh. Yun lang. Tapos yung mga kababayan, ilang bilyon nga ba yung tax na dapat kolektahin sa pamilya Marcos? O Boying, Wala po both under Rule 119 Opo. at Presidential Decree 749 na nagsasabing bago ka mabigyan ng immunity ay kailangang ibalik mo muna. Ngayon, ibig bang sabihin yan kung merong ill-gotten wealth ay nakalibre na sila? Hindi po. Yun ang sinasabi ni Remulla. Hindi. Sinabi niya, pagtatawanan lang tayo. Ang procedure po ikaw ang nakakatawa, Boying. dyan, sir, at hindi naman ako ang nakakaalam lang nito. Alam po lahat ng mga abogado, pwera lang po yata kayo, na kung Jugok ang ba isang yan? pribadong Ugok tao, ba si bawa Boying? katulad ng mga diskaya, Opo. ay yumaman dahil sa pakikipagsabuatan Ayun. sa mga public officials, dinidemanda po yan ng Anti-Graft at ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa ombudsman, dilitisin sa Sandigan Bayan, kahit private person yan, may jurisdiction ng Sandigan Wala yan dimandahan yan, mga kababayan. Madadali yan ang mga diskaya. Tingnan nyo, di ba, sa BIR. Pero dito sa corruption, baka hindi yan madali. Dahil kakanta yan eh. Samantalang sa BIR, mga kababayan, wala silang takas. Bayan because in conspiracy plus may forfeiture proceedings kung saan maghahain ng demanda ang Estado para kunin yung mga ill-gotten wealth pero dadaan pa rin sa korte. Yun na. Yun po ang procedure. Hindi yung ngayon pa lang kukunin mo na. At Okay. sa notang yan mga kasama ay magbabalik. Teka muna. Eto na Tapos na. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.